Praise the Lord. Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at muli po tayo po ay nagkakatipon-tipon, nagkakaisa upang mapakinggan ang salita ng Panginoon. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po o Diyos, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa lugar na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng kaligtasan. Patuloy o God na mangusap ka sa bawat isa. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Kung may mga Bible po tayo dyan mga kaibigan, kababayan, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Sabi po dito sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything. So wag daw po tayong mag-alala, wag tayong mabahala sa lahat ng bagay, sabi po rito. But in everything, sa lahat po ng pagkakataon, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kung ano man daw po ang ating pangangailangan, ano man ang naisin natin, sabi po rito sa kanyang salita, sa pamamagitan po ng pasasalamat at sa pamamagitan ng panalangin, ito po ay ialay natin sa Panginoon. At ang sabi po niya dito sa verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kung ipinagkakatiwala po natin, anuman ang sitwasyon, anuman po ang nangyayari sa atin, anuman ang ating mga testing, mga trials, mga problema po na kinakaharap mo ngayon kapatid, sa pamamagitan po ng panalangin, ibigay po natin sa Panginoon at ang kanyang pangako, ang kapayapaan na mula sa kanya ay ibibigay po niya sa bawat isa. Di po ba kung may mga testing tayo, may mga trials, may mga problema, naku ang bigat-bigat ng pakiramdam at hindi lamang po yan, nawawalan po tayo ng peace of mind, nawawalan po tayo ng kapayapaan, tuliro ang ating isipan. Pero salamat sa salita ng Panginoon. Dahil ang sabi ni Lord sa bawat isa sa atin, anuman ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, ipagkatiwala po natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Tawagan po natin ang Diyos. Did you know that God had telephone number? Alam po ba ninyo kung ano po ang telephone number ng Panginoon? Ito po ay matatagpuan in Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3, yan po ang telephone number ng Panginoon. Sabi po niya, call to me and I will answer you. So ito po yung telephone number na kahit sabay-sabay po tayong i-dial. Ang telephone number ng Panginoon, hindi po ito nagbibisi, kundi ang bawat isa po ay pwedeng pakinggan ng Panginoon at sasagutin niya. Sabi po niya, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. At ihahayag ng Diyos ang mga bagay-bagay na hindi pa po natin alam. Kaya mga kapatid, napakahalaga po at napakainam na anuman po yung pangangailangan natin, ilapit po natin sa Panginoon. Sabi nga ng Diyos, come to me, you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya yung pong mga pangangailangan natin, yung mga testing natin, ang gawin natin ay manalangin mga kapatid. Dahil ang panalangin po ay napakahalaga. Napakahalaga po na ang bawat isa sa atin will become man or woman of prayer. Dahil ang Diyos po na lumalang ng langit at lupa ay tumutugon po sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi doon sa abinasa natin, do not be anxious about everything.
Huwag daw po tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Kasi po tayong mga tao, kunting bagay lamang po, nag-aalala tayo. Minsan, wala pa ngang problemang dumarating. Napakinggan lang natin, hindi pa natin alam kung totoo o hindi. Pero ang dating na sa atin, ang bigat-bigat. Kaya mga kapatid, alam po ba ninyo kung dumarating po kayo sa mga ganyang sitwasyon, the best thing na pwede po nating gawin, lumapit sa Panginoon. Manalangin. Ipanalangin po natin. Sabihin natin sa Kanya, yung ating nararamdaman, yung laman ng puso natin, yung pangangailangan natin, ilapit po natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay handang makinig. Alam po niya, mga kaibigan, kapatid, ang buhay ng bawat isa, wala pong naililihim sa Panginoon. Ang buhay po natin ay katulad po ng isang aklat na may simula at mayroong hangganan. Kaya alam ng Diyos kung ano po ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon ang nararamdaman mo. Alam ng Panginoon ang problema mo. Alam ng Panginoon kung ano ang nangyayari sa iyo. Ang nais lamang po ng Panginoon ay ilapit natin sa Kanya. At sabi nga niya kanina, do not be anxious about everything, but in prayer with thanksgiving, ilapit po natin sa Panginoon. Kaya alam po ninyo mga kapatid, kung ikaw at ako ay magiging woman of prayer, palaging lumalapit, palaging nananalangin sa Panginoon, meron pong gagawin ang Diyos. Dahil ang Diyos po, nakikita niya ang sitwasyon natin, alam niya ang pangangailangan. Ang nais lamang po ng Panginoon, tayo po ay magpakumbaba at ilapit po natin sa Kanya. Dahil tunay na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, sinasagot po niya mga kaibigan, mga kapatid, ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin sa Panginoon. Sabi po niya in Matthew 21 verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. O, tingnan po ninyo, napakaliwanag po ng salita ng Panginoon na ang sabi po doon sa ating binasa in Matthew 21 verse 22, if you believe, kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay naniniwala na tunay nga na may Diyos na lumalang ng langit at lupa at naniniwala na sasagutin niya ang iyong pangangailangan, ang sabi po rito, you will receive, matatanggap mo, kapatid. Sa pamamagitan ng pananalig, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi pa po natin nakikita ng mukhaan ang Diyos, pero sa ating pananalig, sa ating paniniwala na may isang Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng lahat-lahat, maging sa iyo at maging sa akin. Kapatid, sabi po niya rito, if you believe, you will receive. Kaya kung ano man po yung naisin natin, ano man ang pangangailangan natin, ilapit po natin sa Panginoon, idaan po natin, manalangin po tayo mga kapatid. At sabi rito, whatever you ask in prayer, God will answer it. Dahil ang Diyos po ay sumasagot sa lahat po ng ating mga pangangailangan, sa ating mga panalangin, mga kapatid. Kaya tunay po na wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Kaya kailangan po natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Patuloy po na ilapit natin ang ating buhay sa Kanya. Kaya sa pagkakataon na ito, gusto po ba nating ayusin ang buhay natin, ang relasyon natin sa Panginoon? Ilapit po natin sa Kanya. Nangangailangan ka ba ng panalangin right now, kaibigan, kababayan? Lumapit tayo sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. Dahil ang Diyos po ay sumasagot sa ating mga kahilingan.
Kaya sa pagkakataon na ito, bibigyan po natin ng pagkakataon. Kung sino po sa atin dito ang nangangailangan ng panalangin, please come forward and we will help you. Dahil ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay tumutugon po sa ating mga pangangailangan. If you need healing right now, please come and we will pray for you. If you need deliverance, please come and we will pray for you. Ano man ang pangangailangan mo, kapatid. Dahil tunay po at totoo, ang Diyos po ay makapangyarihan at wala pong imposible sa Kanya. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kaibigan, mga kababayan, ilapit po natin sa Panginoon ano man ang kabigatan natin. Dahil sa pagkakataon na ito, naririto po ang presensya ng Panginoon. Dahil ang sabi po ng Diyos na lumikha po ng lahat-lahat, ang sino malapit sa akin, ang sino man na magpapakumbaba, hindi kabayaan, tutulungan ko siya. Dahil tunay po ang pangako ng Panginoon ay para sa iyo at para sa akin. Na kung tayo po ay patuloy na magpapakumbaba, patuloy na isasalin natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Wala pong imposible sa Kanya. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kapatid, huwag na po nating palampasin ang pagkakataon. Dahil ang Diyos po, hinihiko po niya ang puso ng bawat isa. Kaya sa pagkakataon na ito, nararapat lamang po na ang buhay natin ay ialay natin sa Panginoon. Dahil wala po tayong magagawa kung walang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, nabibigatan ka ba sa pagkakataon na ito? Why not? Ilapit mo sa Panginoon at makakamtan mo ang kapayapaan, ang pagmamahal na mula sa Panginoon. Kaya purihin ang Diyos dahil totoo at tunay na siya ay dakila. At sa pagkakataon na ito, maraming salamat sa buhay po ng ating mga kapatid, mga kababayan, na patuloy na nagpapakumbaba. Alam ko po ng bawat isa sa atin may pangangailangan. At tunay po, ang Diyos ay tumutugon sa mga pangangailangan natin. So bago po yan, mga kapatid, nararapat lamang po na isurrender po muna natin ang ating buhay sa Panginoon.